Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Lumipat ang tagpo sa Comad, ang pinakamalaking lungsod sa hilagang bahagi ng Enlil Desert, kung saan tuluyan ang nakarating ang barkong sinakyan nila. Abalang-abala ang mga manggagawa sa pagbaba ng napakaraming kargamento mula sa barko habang patuloy namang naglalakad ang mga mangangalakal at biyahero sa mataong pantalan. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, mabilis na nilapitan ng kapitan si Turan habang may hawak na maliit na supot. Magalang niya itong iniabot at sinabi, "Kaunting halaga lang ito. Pero pakitanggap bilang bayad sa pagkuha namin sayo." Nang silipin ni Turan ang laman ng supot, nagulat siya sa dami ng perang naroon. Bahagya siyang umiling at sumagot, "Sobra naman ito. Tutal, nagtutulungan lang naman tayo simula pa lang." Agad nang umiti ang kapitan at nagpaliwanag, nag-ambag ng kaunti ang buong tripulante mula sa kinita sa pagbenta ng barko ng mga pirata. "Kapag hindi mo tinanggap ito, magagalit sa amin ang Diyos." Pagkarinig noon, tuluyan ang tinanggap ni Turan ang supot at itinago iyon bago mainit na nagsabi, "Naiintindihan ko, kung magkita tayo ulit, ililibre ko kayong lahat ng maayos na pagkain." May pagmamalaking tumawa ang kapitan at sumagot, "Isang karangalan yun para sa amin." Kasabay nito, nagtipon-tipon sa likod ng kapitan ang iba pang tripulante at nagsimulang sumigaw kay Turan ng may taos-pusong paggalang at paghanga. "Sir Knight, mamimiss ka namin. Sir Knight, hindi ka namin malilimutan." Umalingaw-ngaw ang kanilang mga boses sa buong pantalan habang masigla silang kumakaway sa kanya. Sandaling lumingon si Turan sa kanila at tahimik na kinilala ang kanilang damdamin bago tuluyang tumalikod at naglakad paloob sa lungsod. Ngayong nasa ganap na bagong lupain na siya, maingat na pinagmasdan ni Turan ang kanyang paligid. Punong-puno ng iba't ibang uri ng tao ang lungsod ng Comad. Mga mangangalakal, mersenaryo, biyahero, at mandirigma ng disyerto ang walang tigil na gumagalaw sa masisikip na lansangan. Habang naglalakad siya, ginamit niya ang bago niyang kakayahan na nagpapakita sa kanya ng life energy na dumadaloy sa bawat tao sa paligid. Hindi mabilang na mahihinang enerhiya ang nakikita niya saan man siya tumingin. Ngunit maya-maya, may isang presensyang biglang namukod tangi mula sa lahat. Mula sa isang lalaking malapit sa kanya, umaagos ang napakalakas na enerhiya na higit na mas makapangyarihan kaysa sa ordinaryong tao. Nang mapansin yon, dahan-dahang nilapitan ni Turan ang lalaki. Pagkalapit niya ng sapat, kalmado siyang nagsalita, paumanhin. Kasabay nito, sinadya niyang pakawalan ang bahagi ng sarili niyang enerhiya. Agad ang naging reaksyon. Nanigas sa pagkabigla ang lalaki, halatang natakot sa matinding pressure na dulot ng presensya pa lang ni Turan. Mabilis na nagtanong si Turan, "Isa ka bang kabalyero ng House Dirmin?" Mukhang isa ring kabalyero ang lalaki, at matapos marinig ang tanong, mahinahon itong sumagot, "Oo, Panginoon ko." "Ano po ang inyong utos?" Pagkarinig sa mga salitang yon, kalmadong nagpakilala si Turan at ipinaliwanag kung saan siya nanggaling. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi agad ang kanyang pakay. "Nais kong makita ang pinuno ng angkan." Hindi nagtagal, lumipat ang tagpo sa mansyon ng House Dirmin. Sa loob ng marangyang tahanan, makikita si Turan na tahimik na nakaupo sa isang mamahaling silid. Nakapagpalit na siya ng malinis na kasuutan, at kumpara sa dati niyang anyo habang naglalakbay, mas mukha siyang elegante at may dignidad. Habang nababalot ng katahimikan ng silid, may biglang nagsalita sa kanya, "Bagay sa'yo yan." Nakaupo sa tapat ni Turan ang isang lalaking naglalabas ng napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan. Kahit wala itong ginagawa, nakapangingilabot na ang pressure na bumabalot dito. Diretso siyang tumingin kay Turan at nagpakilala, "Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Cal Dirmin." Ilang sandali, tahimik lamang na pinagmasdan ng dalawa ang isa't isa, tila sinusukat ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Maya-maya, si Cal Dirmin ang unang bumasag sa katahimikan. "Kung ganoon, ano ang pangalan at angkan mo?" Walang pagbabago sa ekspresyon. Tapat na sumagot si Turan, "Ang pangalan ko ay Turan Brahms. Isa akong mula sa bumagsak na Guardian bloodline. May narinig akong mga balita kaya naparito ako upang bumili ng halimaw." Matapos marinig ang paliwanag, mahinahong tumango si Cal Dirmin at sumagot, "Mabuti. Ipapag-guide kita sa anak kong babae." Ngunit bago matapos ang usapan, biglang nagsalita muli si Turan, "Isa pa, may nakita ka na bang taong kamukha ko?"
Sa mismong sandaling mabanggit ang mga salitang yun, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Caldermin. Ano? Tugon niya, halatang nabigla sa hindi inaasahang tanong. Patuloy na nagsalita si Turan habang maingat siyang pinagmamasdan, parang nag-atubili ka nang makita mo ako kanina. Sa loob ng ilang segundo, naging mabigat ang atmosfera sa silid. Pagkatapos ay kalmadong sumagot si Caldermin, hindi, wala yon. Naisip ko lang na medyo kahawig mo ang isang taong kilala ko. Pagkarinig sa sagot na yon, tahimik na nanahimik si Turan. Kahit wala na siyang idinagdag pa, malinaw na napansin niya ang pag-aalinlangan sa naging reaksyon ni Caldermin. Hindi nagtagal, muling lumipat ang tagpo, at ngayon ay makikitang ginagabayan ng anak ni Caldermin si Turan sa loob ng bakuran ng mansyon. Habang magkasabay silang naglalakad, sinulyapan siya nito ng may kuryosidad bago nagsalita. Sinasabi mong galing ka sa isang bumagsak na maharlikang pamilya, pero mukhang marami ka pa ring pera kung nakapunta ka rito para bumili ng halimaw mula sa House Dermin. Dahil ba perpekto ang guardian bloodline para sa buhay ng isang mersenaryo? Habang patuloy siyang kinakausap ng anak ni Caldermin, halos walang ipinakitang reaksyon si Turan sa labas. Nakatuon pa rin ang buo ang isip niya sa kakaibang reaksyong ipinakita ni Caldermin kanina. Malalim sa pag-iisip, paulit-ulit niyang sinusuri ang lahat, sino ang nakita niya sa mukha ko. Kulot na buhok, medyo malalaking tainga, at tuwid na bibig. May ilang katangian nga akong hawig sa nanay ko, pero sapat ba talaga yun para maalala niya agad siya sa unang tingin pa lang? Posible kayang ang taong nakilala ng angkan ay ang ama ko, na kahit mukha ay hindi ko alam? Mabigat na nanatili ang isipang yun habang naglalakad siya kasama ng babae sa loob ng napakalawak na lupain ng mansyon. Maya-maya, biglang huminto ang anak ni Caldermin at may pagmamalaking nagsalita, narito na tayo. Maligayang pagdating sa House Dermin Breeding Grounds. Sa mismong pagpasok ni Turan, bahagyang lumaki ang kanyang mga mata. Higit pa sa inaasahan ang laki ng lugar. Umaabot sa iba't ibang direksyon ang malalawak na seksyon ng pasilidad. At bawat bahagi ay maingat na dinisenyo para sa iba't ibang uri ng halimaw. May mga lugar na parang kagubatan, may mukhang mabatong kabundukan o latian, at may ilang silid pang ginawang tila disyerto ang kapaligiran. Namanghang tumingin si Turan sa paligid. Hindi ko akalaing may sariling habitat ang bawat silid. Lahat ng halimaw ay pinalalaki sa kapaligirang perpektong akma sa kanilang kalikasan. Kitang-kita na hindi masukat na kayamanan at pagsisikap ang inilaan ng House Dermin sa lugar na ito. Habang patuloy silang naglalakad, huminto si Turan sa harap ng isang kahangahangang kabayo. Taglay nito ang matipunong katawan, matalas na mga mata, at nakakatakot na presensyang agad nakaagaw ng kanyang atensyon. Habang maingat niya itong pinagmamasdan, nagtanong siya, magkano ang isang ito? Casual namang sumagot ang babae, iyan. Malaki ang ginastos namin sa pagpapalaki riyan. Aabutin ka ng 4,000 gintong barya. Sa mismong sandaling marinig ni Turan ang presyo. Halos matulala siya sa gulat. Sa loob-loob niya, tuluyang nanigas ang kanyang ekspresyon. Doble ito ng buong kayamanan ko. Hanggang ngayon, totoo niyang inakala na marami na siyang pera matapos ang lahat ng kinita niya sa kanyang paglalakbay. Ngunit sa sandaling yon, walang awang tumama sa kanya ang realidad. Nagkamali akong isipin na mayaman na ako. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad sa breeding grounds, muling nalunod sa malalim na pag-iisip si Turan. Dapat ko na bang isuko ang pagbili ng halimaw? Pero hindi ko rin naman kayang tumawid sa disyerto habang bitbit ang baul na puno ng pera. Para siyang naipit sa pagitan ng mahihirap na pagpipilian, at wala ni isa man doon ang magandang opsyon. Matapos mag-isip sandali, biglang huminto si Turan sa harap ng isang mas maliit na kulungan na nasa sulok ng breeding grounds. Sa loob ng kulungan ay may isang kakaibang halimaw na kahawig ng ibon. Hindi tulad ng ibang mga halimaw na nadaanan nila kanina, tahimik lamang itong nakatitig kay Turan buong oras, na para bang maingat siyang inoobserbahan. Bahagyang pinasingkit ni Turan ang kanyang mga mata bago itinuro ito at nagtanong. Paano naman ang isang ito? Casual na sumagot ang anak ni Caldermin, 1,500 gintong barya. Sa mismong sandaling marinig niya ang presyo, agad nagbago ang ekspresyon ni Turan. Kumpara sa lahat ng nakita niya kanina, sobrang mura nito. Mura ito, kahit ubusin pa nito ang lahat ng ipon ko. Sulit na rin para sa kakayahan nitong mana capacity,
Bulong niya sa isip habang mas maingat na sinusuri ang nilalang. Matapos itong pagmasdan sandali, nagtanong siya, ano ang kakayahan nito? Matalino ito at mahusay lumipad. Sagot niya, nang marinig yun, hindi maiwasang magtaka ni Turan kung anong klaseng kakayahan ba yun. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, nagpatuloy ang babae habang may bahagyang problemadong ekspresyon, isa talaga ito sa mas sikat na species, pero masyado itong matalino para sa sarili nitong kapakanan. Ayaw nitong sumunod sa kahit sinong itinuturing nitong mas bobo kaysa rito. Habang nagpapaliwanag siya, patuloy pa ring nakatitig ang halimaw na ibon kay Turan nang hindi man lang lumilihis ng tingin kahit isang segundo. Nang makita ang kakaibang asal na yon, dahan-dahang lumapit si Turan sa kulungan at direktang kinausap ito. Nakakaintindi ka ba ng sinasabi ko? Mukhang matalino ka nga talaga, kahit medyo pangit ka. Pagkasabi noon, bahagya niyang iniliko ang ulo niya bago kalmadong idinagdag, naiintindihan nito ang lahat, sigurado. Walang magawang napabuntong hininga ang anak ni Caldermin bago sumagot, oo, sinubukan pa nga namin itong turuan. Sinubukan ko rin itong magbasa, pero ayaw nitong matuto. Hindi ko alam kung ayaw lang ba talaga nito o talagang hindi nito kaya. Gayunpaman, bakas pa rin ang panghihinayang sa kanyang boses habang nakatingin sa nilalang. Sayang talaga, napakalakas nito para sa laki niya, at marami naming ipinakain na karne ng halimaw habang pinalalaki ito. Mas mahal sana ito kung sumusunod lang ito sa tao. Sa sandaling yon, diretsyong tumingin si Turan sa halimaw na ibon at nagtanong, Hoy, may gusto ka ba? Walang silbi ang pagtatanong, panimulang sabi ng babae ng walang gana, pero bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang iniunat ng halimaw ang isa nitong kuko patungo kay Turan. Lumaki ang mga mata ng babae sa matinding pagkagulat. Sandali, bakit bigla na lang? Maging si Turan ay bahagyang nagulat din sa naging reaksyon nito. Habang nakatitig sa nilalang, nagtanong siya, ako ang gusto mo. Hindi naman ako ganoon ka-espesyal na tao. May dahilan ba? Kapag binili kita, papayag ka bang matutong magbasa? Pagkatapos noon, dumating si Caldermin at agad ginamit ang kanyang mahika. Tapos na, sabi niya. Mula ngayon, nakabuo na kayong dalawa ng bond. Agad na naglaho ang bakal na posas at mga mahiwagang tali na nakagapos sa malaibon na halimaw. Pagkalabas nito sa kulungan, agad itong lumapit sa tabi ni Turan nang walang kahit anong pag-aalinlangan, na para bang noon pa man ay siya na talaga ang kinikilala nitong tunay na amo. Habang pinagmamasdan ang tagpong yon, maging si Caldermin ay tila bahagyang nagulat. Habang papalapit sa kanila, sinabi niya, nakakagulat kung gaano kaayos nitong sinusunod ka. Alagaan mo itong mabuti. Ngayon ay tahimik na nakatayo ang kakaibang nilalang sa tabi ni Turan, na parang sa wakas ay natagpuan na nito ang taong matagal na nitong hinihintay. Sumagot si Turan, gagawin ko. Saglit na nanahimik ang paligid, ngunit maya-maya ay muling nagsalita si Caldermin, mas seryoso na ang ekspresyon kaysa kanina, pwede ko namang palampasin ito, pero may koneksyon ka ba kay Thales? Nang marinig ni Turan ang pangalang yon, bahagyang lumaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Thales. Ngunit halos agad ding umiling si Caldermin at mahinang nagsabi, kalimutan mo na lang na tinanong ko yon. Kahit tila natapos na roon ang usapan, muling gumulo ang isip ni Turan. Thales. Siya agad ang naisip niya nang makita niya ang mukha ko. Habang lalo niya itong iniisip, lalo lamang naging kahina-hinala ang sitwasyon. Matapos manahimik sandali, nagpa siya si Turan na diretsahan na ring magtanong, kung ganoon, househead, maaari rin ba akong magtanong? Kalmadong tumango si Caldermin. Magtanong ka. Walang pag-aalinlangang inilabas ni Turan ang isang larawan at ipinakita ito sa kanya bago nagtanong, may kilala ka bang babaeng nagngangalang VJ? Maingat na tinignan ni Caldermin ang larawan ng ilang sandali bago agad sumagot. Wala. Kung ganoon kaganda ang babaeng yan, imposibleng makalimutan ko. Pagkarinig nyon, tahimik na ibinaba muli ni Turan ang larawan at sumagot, ganun ba, naiintindihan ko. Kung ganoon, sandali lang. Bago pa man sila makapagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, biglang ibinuka ng malaibon na halimaw ang malalapad nitong pakpak at lumipad pa itaas. Nang makita yon, bahagyang kumunot ang noo ni Caldermin at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Natural namang sumagot si Turan. Dahil nabayaran ko na at tapos na ang usapan, natural lang na siguraduhin kung maayos ang lahat. Sa sumunod na sandali, mahigpit niyang hinawakan ang mga paa ng nilalang.
Kaagad siyang iniangat ng dambuhalang ibon sa himpapawid at mabilis na lumipad ng napakabilis. Rumagasa ang hangin sa katawan ni Turan habang nililipad nila ang malawak na kalangitan sa ibabaw ng napakalawak na lupain ng House Dirmin. Sa kabila ng lahat ng iniisip niya kanina, hindi maikakaila ni Turan na talagang nag-e-enjoy siya sa pakiramdam. Ang malayang paglipad sa bukas na hangin ay nagpapagaan ng kanyang isipan, na para bang pansamantalang nawala ang bigat na naroon sa kanyang ulo. Maya-maya, muling nagbago ang eksena. Makikita si Turan na papasok sa isang silid upang kumain. Isang katulong na nakatayo sa gilid ang magalang na yumuko sa kanya at nagsabi, "Sana magustuhan ninyo ang inyong pagkain, Master." Pagkatapos ay lumapit ang anak ni Caldermin at nagsabi, "Nandito ka na pala. Kumusta ang biyahe?" "Mabuti." Kalmadong sagot ni Turan, "Parang gumaan ang isip ko." Di nagtagal, ipinakilala niya si Turan sa ilang taong naroon, ito si Turan Brahms. Galing siya sa panig ng Carmine. Sa sandaling marinig yun, isa sa grupo ang nagulat at nagsabi, "Carmine, hindi ba't malapit yun sa Arabian?" Bago pa lumala ang sitwasyon, agad siyang binara ng babae, "Huwag mong idamay ang bisita natin sa mga maya na yun." Pagkatapos, lumapit ang lalaki kay Turan at inilahad ang kamay na may ngiting palakaibigan. "Ako si Dolph Maron, mula sa History Bloodline." Magalang na nakipagkamay si Turan at nagsabi, "Ikinagagalak kung makilala ka." Ngunit sa sandaling nagdikit ang kanilang mga kamay, biglang hinigpitan ng lalaki ang hawak ng higit sa normal. Halatang hindi ito simpleng pakikipagkamay, malinaw na sinasadya niyang ipakita ang lakas niya. Agad itong napansin ni Turan at naisip sa sarili, nagpapasikat ba siya ng lakas niya? Siya rin ang parehong lalaking nang insulto sa kanya kanina. Ngumisi ang lalaki at nagsabi, gaya ng inaasahan sa isang guardian, "Matibay ka." Bago pa magpatuloy ang sitwasyon, biglang sumabat ang babae na may iritadong ekspresyon, "Hindi ako interesado sa paligsahan ng lakas, kaya tigilan na yan." Pagkatapos ay agad niyang iniba ang usapan at nagtanong, "Nasaan na yung mapili na agila?" "Pumunta ako rito dahil gusto ko siyang makita." Nang marinig yun, kalmadong sumagot si Turan, "Pinapalipad ko muna siya sa paligid. Siguro nababagot siya matapos magpraktis magsulat buong umaga. Kung gusto mo, tatawagin ko siya rito." Maya-maya, biglang dumating at lumapag ang dambuhalang malaibong halimaw. Nang makita ito ng babae, agad nagningning ang mga mata niya sa tuwa, "Wow, totoo pala." Paulit-ulit niyang tinatawag ang nilalang, halatang inaasahang lalapit ito agad sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpupumilit, hindi siya pinansin ng ibon at wala itong kahit kaunting balak lumapit sa kanya. Nang makita yon, halatang nainis siya at sumigaw, "Buwisit na bird brain ka. Ano bang kulang sa akin at ganito ang asal mo? Mas maaalagaan pa kita kaysa sa kung sino mang bumagsak na maharlika." Habang pinapanood ni Turan ang mainit niyang reklamo, tahimik niyang sinabi sa ibon, "Tiisin mo lang." Di nagtagal, nagbago ang eksena papunta sa hapagkainan. Nagtipon ang lahat habang pinag-uusapan ang iba't ibang kaganapan sa rehiyon. Masigla ang kapaligiran, pero ang mga paksa ay malayo sa pagiging payapa. "Maingay ngayon dahil sa mga tribo ng Dark Elf sa kanluran," sabi ng isa, "at nariyan din ang Arabian Subjugation Force. Narinig ko na ang commander nila ay iyong payat na si Misa." Nang mabanggit ang pangalan niya, nagsalita ang isang maharlika na babae nang may halatang galit, sana ma-assassinate siya sa pagkakataong ito. Ngunit kahit matapos niyang sabihin yon, hindi pa rin siya tumigil, magiging malaking bagay kung mamatay ang babaeng yan. Balat at buto lang naman siya, mamamatay din siguro siya mag-isa sa kalaunan. Nakakadiri siyang tingnan. Naaawa ako sa magiging asawa niya. Nagpatuloy ang usapan sa mesa na parang normal lang ang ganoong masasakit na salita. Pero mas madali ang kalagayan nila dahil may tagapagmana na sila, dagdag pa ng isa. Samantalang tayo, hindi pa natin alam kung si Raman, Alma, o Perga ang susunod. Sana si Thales na lang ang magpasya ng maayos. Sa muling pagbanggit ng pangalang yon, tahimik na napaisip si Turan, anong klaseng tao si Thales? Bago pa niya maipagpatuloy ang pag-iisip, may nagsalita sa tabi niya. Kapatid siya ng househead at kasalukuyang pangalawang namumuno ng Zahar. Dagdag pa ng anak ni Caldermin ng kalmado, siya na rin talaga ang totoong namumuno sa angkan. Sa sandaling yon, lalo pang naging magulo ang isip ni Turan.
Kanina, mismong si Caldermin ay biglang nagtanong kung may koneksyon siya kay Thales matapos makita ang mukha niya. Ngayon, habang naririnig niya kung gaano kaseryoso ang usapan ng lahat tungkol dito, lalo lamang lumalim ang misteryong bumabalot sa taong yun sa isip ni Turan.